Okay, the session is now being recorded. So the topic that we'll be discussing is about wireless network, which is also included in our data communication. Although separately, you must be aware din, no? Ano ba yung mga ginagamit as wireless network in data communications. Okay, now, siguro we can start, no? A typical, ano ba yung mga types? Ito yung mga common. Ah, Tapos iisa-isahin natin, no? So, halimbawa nyo, isa yung wireless LAN. Alamin natin, ano ba yung WLAN or wireless local area network? O we can call it WLAN, no? WLAN. Okay, so naka-record na ba ako? Okay, naka-record na. Pangalawa, siguro we can discuss din yung Bluetooth na tinatawag. Bluetooth. So, yun yung mga types of wireless Bluetooth na usually ginagamit natin lalo na kapag tayo ay gumagamit ng data communication. Cellular network, ayan, cellular. Medyo may papahappy natin yan. Ano pa, yung tinatawag natin na Wi-Fi, that is also an example, no? Yung mga Wi-Fi hotspots, no? O Wi-Fi hot spots. Okay, that is also an example of a wireless network, no? Gumagamit tayo ng mga Wi-Fi hotspots, no? Infrared communication, that is also an example of a wireless local area network, no? Zigbee is also an example, no? Yun yung mga ginagagamitin natin, no? Ano pa ba? Yung tinatawag natin na mesh mode, no? Na ginagamit natin. I think you are already familiar dito, no? Ano pa ba? Yung mga ad hoc connection, microwave, ginagamit din natin, no? Sa wireless communication. Yan yung mga example, eh. Satellite, no? Ito na, matataas na to na frequency. Okay, and so on and so forth, marami pa, no? Marami pa tayong pwedeng maging ano. Pero guys, ang wireless network, typically, no, kapag LAN, tinatawag natin ano, kapag nyo, no, kapag ang wireless connection mo, okay, if the wireless connection, no, ay intended for LAN, ang tawag diyan is WLAN. Uh, Also called WLAN, no? Imagine a wireless local area network. Like a local area network, but connected wireless, no? Kapag naman mga ano, ang tawag naman dito sa mga WPAN o wireless personal area network. Ito guys, i-classify ko tong mga to. Ang tawag diyan is WPAN. Ginagamit to for very short distances. For ano to, for very short range. Ibig sabihin pang ano lang, mga short distances, no? Devices. Saan ginagamit? Example niyan, Bluetooth. Also an example ng Bluetooth, no? Ano pa ba? Yung ano, yung alam niyo ba yung WMAN or ano tawag doon? Wireless Metropolitan Area Network o WMAN. Yan. Wireless Metropolitan Area Network. Ito ginagamit to, again, that is wireless Metropolitan uh, Area Network. Ito naman ginagamit to sa mga ano, sa mga city, connections across city. Okay, so city, no, yung WMAN, no. Kapag naman ano, wireless wide
wire area network. Meron ganun eh, wide area network, no? Tinatawag na cellular network 'yon. Meron tayong tinatawag na ano wireless wide area network or tinatawag namin WW1 or WWAN. So for large to ano, for large long distance coverage. Ang example nga yan, yung cellular network, microwave. Yan yung mga example no na ginagamit natin. Okay, but typically guys no, yung wireless LAN gumagamit to ng radio wave, limited lang yung kanyang area. Pwede ang wireless LAN, pwede sa ano yan, campus, house, okay? Now, what is the technology na ginagamit to connect to wireless LAN? Usually, ang technology niyan, gumagamit tayo ng Wi-Fi para i-connect yung ating mga WLAN. Okay? Now, dito sa ating WPAN, bukod dun sa Bluetooth, pwede din tayo gumamit kasi personal, di ba? Kaya ka tinatawag na personal area network eh. You are connecting personal devices. Pwede nga dyan yung Bluetooth, di ba? Ah, ito guys, example, no? Anong kaibahan ng Bluetooth sa Zigbee? Mamaya ma-discuss ko, no? Halimbawa, si Bluetooth. Itong si Bluetooth, pwede kay ano yan, halimbawa si Bluetooth, pwede sa mga ano yan, sa mga earphones, halimbawa, keyboard, for example. So, din ginagamit sa Bluetooth. Pero si Zigbee, pwede mong i-connect yung mga smart home devices. O di ba mas ano, used, although short distance pa rin siya, pero pwede mong i-connect yung mga smart home devices using the Zigbee, which is also under the personal or wireless personal area network. Okay? Uh, so yun guys, no? Yung Metropolitan naman, ginagamit ng Wi-Fi yan. No, citywide Wi-Fi at tawag dyan. Okay. So dito guys, no, since we are also discussing wireless wide area network, gumagamit to ng technology 4G, 5G. Sa ngayon, yan yung ating technology. Pwedeng satellite communication na ginagamit for mobile data. O, di ba meron tayong tinatawag na mobile data. Okay, so now, guys, no, ah marami pang klase guys no, na mali-discuss natin. Ah, pero guys, sabi nga, meron tayong four types of different network. Ako ito yung aking masasabi ko na four types. Pwedeng, ito nga, WLAN. Ito yung four types of different, yung pinaka, siguro masasummarize ko, yung four types of wireless network na nakakategory na ito. So, una, WLAN, wireless LAN. Oh, yan. Kaya dyan, ano yung ating discussion, no? Wireless LAN. So, alam na naman natin yung wireless LAN kung saan ginagamit. O, ano pa yung isa na common? Yung wireless metropolitan area network, WPAN. Ito yung ginagamit naman sa mga devices. And number four, wireless W1. Huwag yung kalilimutan to guys, yung mga yan. No? Yan yung apat na typical na four types of wireless network. So halimbawa, ito, si Bluetooth, under to kay WPAN. Si cellular, under kay W1. Okay? Si Wi-Fi, ginagamit din ni WLAN to. Pwede to kay WLAN, no? Ito rin, kay infrared, pwede ka rin mag-WPAN, no? As well as the WPAN kay Zigbee, no? And so on and so forth, no?
So as long na tayo, alam naman natin yung connection natin, no? So yun yung mga klase na ipo-provide. Okay? Tandaan nyo guys, yung Wi-Fi, ito medyo marami nalilito eh, no? Sige, etong ano, etong W LAN natin. Sige, isa-isahin ko, no? Sige, dito tayo sa ano, sa wireless LAN. So, iyan ko na kasi wala akong makitang PowerPoint dito na maganda eh. Kaya discuss ko na lang ng yung nalalaman ko. Ito, nagpo-provide ng internet access within the building. Can uh, provide internet access. Pero yung kanyang scope is within a building lang. Kasi nga, bakit within a building lang? Yung kanyang ano, wireless. Or may tinatawag na limited outdoor area. Okay? So gumagamit to na ano no, ang technology na ginagamit ito, gumagamit to ng ano ng mga uses radio waves. Pag sinabi natin radio waves, RF frequency. Gumagamit ng radio wave, no? RF radio frequency, electromagnetic. Okay, ano pa ba yung mga pwedeng ano na ah ginagamit yan, no? Pwede yan sa mga laptop, no? Including halimbawa, ito laptop, no? Ginagamit natin, smartphones. O, di ba? So pwede tayong gumamit yan. Okay, smartphone, no? And so on and so forth. IoT devices. Okay, tandaan nyo guys, no? Ang WLAN, nagre-rely sa radio wave instead of wired connection. The problem is the limited distance. Ngayon, ang kanyang protocol is the 802.11 sa under the IEEE 802.11. Yan ang double. Huwag niyong kalilimutan yan, no? Sa under the protocol 802.11. Yan yung tinatawag na Wi-Fi, no? Tandaan nyo, the most common protocol is the 802.11 standard or tinatawag natin na Wi-Fi mismo. Kumbaga, although the WLAN operates using RF wave, the most common protocol is 802.11, which is on the Wi-Fi. Pero tandaan nyo guys, there are two terms. Ang Wi-Fi is only one type of one WLAN. Tandaan nyo, one type, meron pang iba that would be discussed, no? Okay, anyway, dito guys, no, ano pa yung ano, yung isa, yung mga common, no, na dapat nating maintindihan, no, sa WLAN. Sa WLAN, pwede ka rin gumamit ng ano, sa configuration, sa wireless LAN, pwede kang gumamit ng ad hoc. Hindi ko alam kung familiar kayo sa ad hoc connection. Yung parang kapag ikaw ay nagdodota, tapos naka-LAN lang kayo, wireless. So, kumbaga yung endpoint devices on ad hoc, directly without needing na access point. Hindi mo kailangan ng access point kasi you can connect, no? Kaya guys, no, kapag ang infrastructure operate with access point, ah gumagamit siya ng Wi-Fi protocol. Pero kapag halimbawa, without needing an access point, possible na yun ay ad hoc infrastructure. Tandaan nyo guys, oh, kapag sinabi nating ad hoc infrastructure, without the need of access point, without the need of access point, na yun ang ginagamit natin kapag tayo ay gumagamit ng Wi-Fi. So, yun ang kaibahan. So, kung wala kang internet, pwede kang mag-ad hoc, no? Now, yung nag-ooperate with AP, example nga na Wi-Fi, halimbawa, a simple home, ano ba ang example ng simple home network design? Turuan ko kayo, no? Ano ba yung mga steps? Paano ka makakapag-design? Ito, guys, wala to sa pang-PowerPoint eh.
Pero turuan ko kayo how simple home network design. So ito yung dapat nating maintindihan no, when it comes to uh, okay. Meron tayong ano guys no, usually the steps no. Uh, sabi ano ba yung mga steps no or guides no in simple home network design. So ano ba layunin muna natin? Bakit tayo gagamit niyan no? What is our objective in our simple home network design or diagram. So ito yung usually, bigyan ko kayo ng example no, ng mga home network diagram. Okay. So halimbawa ito no, sa case na ito, meron akong ano, cloud. Okay. Ito kokonekta sa ano, ISP modem. Ibig sabihin yung Internet Service Provider modem. ISP modem. Okay. Ano ba yung modem? Modulator, demodulator. No? Nako-convert ng analog to digital, digital to analog, vice versa. Internet service provider, yan yung mga telco natin, no? Let's say for example, no, itong modem meron tong IP ad. Halimbawa lang naman, no, 192.168.0.1. Halimbawa lang naman, no? Itong modem natin nakakonect sa, let's say, router. Okay, this is the router. Now, halimbawa, no, sabi nating ito yung kanyang ginamit na address. 168.10.254. Now, si router, gagamit ka ng ano, ng wireless access point. Okay, meron tayo tinatawag na ano, wireless access point o ito yung tinatawag na access point. Okay, access. Maraming klase ng mga access point, no? Halimbawa, ito ginamit ko is 192.168.10.230. Okay, so dito makikita nyo dito yung ngayon dito si access point magpo-provide yan ng wireless. I think familiar kayo sa symbol na ito, yung nakaganito, di ba? So wireless, yan nagpo-provide ng wireless. Ngayon, ito guys, to, kung ikaw ay meron kang mobile phone, let's say ito si mobile, ah, gumagamit ng DHCP protocol or smartphone natin na nagpo-provide din ng wireless. Okay, so yan yung ano. Ngayon, si laptop ganun din. For example, ito, si laptop, gumagamit din ng dynamic host control protocol. So this is an example of wireless network, no? Typically, no? Smart TV pwede rin. So ganun lang siya kasimple, no? Yung ating ano. Pero kung gusto nating na mas ano, mas kumbaga parang mas complicated. Pero yan lang din naman talaga ang nangyayari, no? Kapag may mga atypical, no? Ano ba, ito guys, bigyan ko kayo ng example no ng isang design na kung saan pwede nating makita na kung kayo ay halimbawa ano ba yung home network diagram muna i-define ko muna kasi since ang ating ano kailangan maano ito wala kasi ako makitang ano dito magandang left kay susulat ko na lang. Okay, dito tayo sa home network diagram. Gagawin ko na lang ng PowerPoint to, hindi pa ako nakakagawa home network diagram. Okay,
Ito yung visual representation. Visual representation of a group of computers. Okay, devices and as well and systems. Systems interconnected. Uh, Usually wired or wireless, no? Yan ang ginagamit natin. Gumagamit ng cable or wireless. No, not ensuring that we can share resources and information. So ibig sabihin logically, ah ano ba yung isang example nga nung pinaka basic yung kanina yung na drawing ko, yung kaninang basic router diagram. Pinakita ko lang doon sa yung how router na may built-in modem. Okay, so i-drawing ko na lang din, no? Okay, parang yun na may built-in model ka, no? And access point connected to ensure a good connection. Yun nga lang, no? May mga din na so, sabi natin na tao dito na mas complex, no? Na pwede natin gawin, consider mga advanced network diagram. Let's say, pag sinabing advanced, kumbaga hindi lang siya limited dun sa mga devices. Halimbawa, ito guys, no? Pakita ko lang sa inyo example ng isang advanced, no? Network device. Let me write. Okay, so ito yung acting example of a advanced network, no? Network diagram para maging familiar lang, no? Okay, halimbawa, no, si Cloud andito o sa internet o si WLAN, no? ISP modem, internet service provider yan, modem, router. Okay, si router. Typically, pwede mong i-connect na to other switch. Ayan, may switch ka dito. Kasi si switch, guys, it is used, no, to connect yung mga devices. Actually, from switch, pwede ka maglagay dyan ng IP camera. Andito yung IP camera. Ah, Pwede ka pa maglagay dito ng isa pang alam mo yung wireless access point. Pwede ka maglagay dito ng access point dyan sa design na yan, no? Na magpo-provide ng wireless connection. So yun, no? Yun yung wireless access point, no? Ano pa ba yung mga pwede? Bukod dyan, no? Pwede ka maglagay ng monitor, no? Computer, no? Or something like smart TV. Ano yun? Smart TV. So typically, yan yung mga pwede mong i-connect. Now, dito kay router, pwede ka pang mag-connect ng isa pa, no? Na switch. So nakikita natin yung multi connection, no? Pwede kang connect ng isa pang switch. Na dito magpo-provide ka ng isa pang, let's say meron ka pa magpo-provide ka ng wireless access point dito. Ito, pwedeng diagram nito. Access point to ulit. Kasi ito point 1, point 2, no? Ito naman switch uh, 1, switch 2. Okay? So, ayun, no? Typically ganyan, no? May mga ganyan tayong connection na kung saan dito
Ito, pa pwede naman maikabit pa yung another, halimbawa, dito ka mag-connect ng ano, isa pang mga smart devices mo. Halimbawa, dito, yung pang game console mo, okay, halimbawa lang, no, sa bahay, no, game console, pwedeng computer or PC, no, or gumagamit ng smart TV ulit. O, two, ito A1. So, yan yung typical network, no? Makikita dito, kumbaga, unlike yung basic home network na may limited device or access point, itong advanced home network, nagpapakita tayo ng multiple switches and access points para makapag-provide ka ng good wireless network coverage and efficient wired connection. Okay? Now, as you notice, no, may mga pros yan. Siyempre, pinaka-pros niyan, all devices will get a reliable, stable internet connection. Unlike doon sa mga nauna, no? Okay, yun yung mga nakikita ko. Ang cons niyan, cost, mahal yung maraming wire. Siyempre, marami kang switch na gagamitin, maraming access point, edi malaki, no? So yun yung ibig sabihin niyan, no? Typically, okay? So, yun yung ibig sabihin nito, guys, no? Okay, ano naman yung isa? Yung tinatawag nating mesh network ito. Dodrawing ko lang yung example ng mesh network diagram para familiar kayo dito. Mesh network diagram. Okay, typically, ang mesh network, halimbawa, ito yung cloud. Ito yung na, ano kay cloud, ISP modem, ano pa ba? Uh, let's say, router, no? A router. Okay, typically, tapos meron ka ditong, ano, let's say, lang, ano ko na, yeah. Dito lang pala kasya. Router. Okay, switch. So, switch 1. So, the purpose of the switch is to connect yung mga multiple end devices. Kasi switch is an example of an intermediary uh, device, no? Okay, now, meron ka ditong ano, access point. Okay, so let's say for example, this is a access point, no? Access point 1. Okay, ano pa ba? Now, ito, pwede mo pang i-connect with other connections. Halimbawa, ito, meron ka ditong, let's say, smart TV, no? Meron ka pa ditong connection natin, let's say, for example, uh, PC, PC1, so on and so forth, no? Let's say ngayon, no? Ngayon, magkoconnect ako dito ng another wireless network or another access point. Kasi explain ko kung ano ba ang ibig sabihin ng ano, mesh. Okay, ito na yung, let's say, yung access point 2. Tapos dito may, let's say, usually switch ang ginagamit natin. Switch 2. Tapos ito, direkta na sa ano, let's say, printer. Halimbawa lang naman, no? Printer. Okay, ano yung nakikita nyo dito? Ito, guys, ang measured diagram, multiple computers and network devices are interconnected like a mesh. So parang ito, guys, to, mapapansin nyo, no? Dun sa mga connection natin, ito, makikita nyo na these are interconnected.
Ito, may konektado rin dito sa part na yan. Kasi halimbawa, ito, kukuha ako dito ng smart TV. These are interconnected. Okay, these are interconnected. It allows maximum transmission to be distributed even if one of the connections stop responding. So, ito guys, is an example ng mesh Wi-Fi system. Yung pinakita ko is an example of a mesh Wi-Fi system, no? Kasi it consists of main router. Tandaan niyo pag sinabing may main router tayo na na-connect directly dun sa home modem natin. Then meron tayong mga series of nodes placed around the house for full wireless coverage. Kaya tinatawag na mesh. Mapapansin nyo, naglagay ako ng wireless access point. Kaya dito, makakapag-provide ka, meron ka ditong smartphone, makakapag-connect ka ng wireless using a DHCP protocol. Doon din sa laptop. No? Tandaan nyo, pag sinabing wireless mesh, yung main router mo connected directly to the home modem, yung ISP modem, then meron tayong mga series of nodes placed around the house or around the area para makapag-provide ka ng full network coverage. So siguro ang isa sa mga nakikita kong advantage niyan, kung gusto nyo gumamit yan, na kung gusto mo mag-handle ng multiple devices, na maganda yung connection mo, and at the same time, no, great coverage, I will suggest a mesh network. Kasi ang maganda sa mesh, the size of the network can easily be altered. Pwede mong i-customize. Pwede ka mag-add, pwede kang mag-remove ng nodes. Depende sa iyong convenience. And I think one of the major benefit din, kung scalability yung pag-uusapan. If you want to extend the network coverage, halimbawa, you want to add more routers, I would suggest use mesh network diagram or mesh network layout. Kasi beneficial siya. Halimbawa, eto guys, ginagamit ko to sa site pag ako nag-a-advise. Ba, ay may technical consultant at magtatanong sa akin yung kliyente. Halimbawa, sige, ano sabihin ng kliyente? Sir Carlo, ayoko po nung ayoko magbutas ng wall. Ayoko talaga magbutas ng wall. Anong gagawin ko? Kasi gusto ko, uh, it must be solely dependent upon the wireless devices. Ayoko magbutas ng wall. O, yun ang i-advise ko. Sige, gumamit tayo ng mesh network kung ayaw mo magbutas. Pero meron yung sabi ko nga, meron yung downside din. Mahal ang mesh. Bakit? Ang dami kasing ginagamit na mga wire, no? Ay, mga ginagamit nating na devices. Kasi, yung technology natin, kailangan natin ng mga most advanced router. Hindi lang basta-bastang cheaper routers. Saka yung installation niyan, ako mahal ang setup yan. Time consuming, no? So tandaan yan, no? Ah, ano pa yung other downside? Yung internal sa external factor na influence ng network connection. For instance, halimbawa, biglang kumidlat sa area nyo. May chance na magka-affect yung signal mo. Di ba? Pwede rin yung mga adjacent router o yung mga neighboring wireless network. Halimbawa, yung mga Bluetooth, yun ang isa sa mga problema. Mga Bluetooth, infrared, ano pa ba? Kung ano-anong wireless. Pwedeng maka-interrupt. Di ba? So, yun ang mga most likely na ginagamit natin, no? Dito sa tawag dito sa ating mesh network diagram, no? So, ngayon guys, no? Ano ba yung mga dapat i-consider? Ito, design to. Sabi, pag ginagamit ko to sa design, pag nagpapakonsult sa akin, sige, i-screenshot nyo, no? So, ano ba yung things to consider, no? Things to consider if if you will design
your home network. O, yan yung mga ano, yung mga dapat yung i-consider. Okay, ito based on my ano to based on my experience, based on my consultancy, no? So una, i-consider mo yung number of devices. Ilan ba yung i-connect mo? Laging ganyan, ilan ba yung tanong mo? Yan lang una. Ako bago ako mag-sign in seed. O sige, ilang ilang devices ba ang kailangan? Kasi before planning your home network, kailangan naintindihan natin yung number of devices na gagamitin ninyo. Kasi depende yun sa ano sa devices. Doon ka pala makakapag-finalize ng wireless router na gagamitin mo. Kumbaga, i-consider mo dyan yung choice of wireless router. Ano ba yung mga i-consider natin dyan? Yung ano pa ba yung iba doon? Yung cable length. Oh, dyan din natin inaalam yun. Siyempre, kung gagamit ka ng wired, ano pa ba yung mga common? Halimbawa, guys, no? If you are only going to connect laptop, printer, halimbawa lang, LED TV screen, gamit ang yung wireless router, tapos mag-set ka ng home network, kailangan mo na ng router that will distribute your cable. So, halimbawa, ito example guys Halimbawa, ang need mo, at ito yung need ng client. Ang kailangan ng client, ang i-connect lang niya for example is laptop. Ano pa ba? Printer. Ito lang gusto niyang i-connect. LED TV screen. O, yan lang yung i-connect niya. Ano yung aking ano yung aking advice as a professional electronics engineer? Kailangan mo ng router na nakakapag-distribute, no? Pwede na siguro yung DSL, Digital Subscriber Line. A router that will distribute your cable or DSL o makapag-distribute ng internet connection to the system sa network mo. Pwedeng wired or wireless, no? Depending upon the size of your house. Depende na sa iyo no, kung anong gusto mo, no? So, yan yung mga i-consider natin. Pangalawa, yung house size o yung area o yung ano location. Gaano ba kalaki yan? Gaano ba kalaki yung home network? No, kasi vital yan when you are designing your network. Halimbawa, your broadband connection, cable, nag-fail siya, no? Na hindi siya nagkaroon ng magandang connection. Meron tayong mga may mga TP-Links na ginagamit natin na may matataas na high range Wi-Fi router. So at the same time, no, tinitingnan din natin, for example lang to guys, no, ah, halimbawa, no, ito yung naging problema. Yung internet, yung broadband internet connection mo, halimbawa, yung broadband internet, medyo nag-fail, ano siya, nag-fall short siya. Pero gusto mo na yung entire house mo magkaroon ng magandang network. Pwede kang gumamit ng ng TP-Links. Alam na pamilya na siguro kayo diyan, no? Marami may mga model niyan, no? At the same time, kung gusto mo lang naman na sa ito, across to, no? Across the house. Paano kung across the room lang? Gusto mo lang sa kwarto mo. O, gusto niyo doon ka lang mag-set up. Small Wi-Fi router ang gagamitin mo. O, di ba? Makakatipid ka. Depende sa gusto mo. Ano ba example niyan? Yung mga Netgear, buto kay mga model eh. Basta may mga model-model yun. Bawa, yung naalala ko na, yung R6 to 60 ata yun. Saka AC 1600. Mga Netgear mo, yan, na routers. Enough na yan, no? So tandaan nyo guys, before setting your home network, it is always recommended to make a home network diagram layout. Lagi kayo may plano. Provide a, lalo kayo ECE kayo, dapat meron kayong
gagawing home network diagram bago kayo mag-connect sa bahay ninyo. Kasi yan yung magiging plano nyo. Mahirap naman pag walang plano. Baka kung ano-ano ikabit nyo doon. Di ba? Kaya kailangan yun ito plan. No? Okay. Pagkatapos, pangatlo na ang i-consider mo yung network transmission speed. Okay, mahalaga yan, yung network transmission. Ito yung, pag tinatanong ako, yun yung mga speed, security, stability. Yan yung mga kailangan natin i-consider, no? Okay, kapag gumawa ka ng sarili mong network diagram, pwede mong ma-identify yung network transmission speed, no? Kaya tinatawag natin na no? Importante 'yan. Kapag yung internet mo ay mabagal, kailangan you must speak with the broadband service provider o magpalit kayo ng Wi-Fi router. Kapag hindi naman secure, hindi stable, chance niya mga cyber attacks. Pwedeng mag-create ng issue sa mga home users. 'Di ba? So, pwedeng magka-problema sa browsing in the internet. So, mahalaga yung network transmission speed, no? Okay? Eto guys, no, mahalaga ditong future proofing na tinatawag. Alam niyo ba yung future proofing? Ginagamit ito uh, uh, if you want to anticipate the future. Halimbawa, developing methods of minimizing the effects of shocks, stresses sa mga future events. Parang 2 to 3 times ahead. Di ba? Wag yung mga problema, ito, hindi ko ikakabit kasi ganito. Parang ganun yung ibig sabihin yan. For example, for instance, no, there always should be a power line. Halimbawa, ikaw magkakabit ka, kailangan may power line ka. Meron kang extra dapat na Cat6. Halimbawa, may extra HDMI ka. Yan nagiging problema. Kasi halimbawa, magkakonnect ka. Wala ka palang mga HDMI. Wala ka palang mga, ano ka ba, no extra Cat6. O, di ba, pag wala kang mga ganyan, di tatagal ka. Walang mga converter, mga ah, mga phone jack converter, no? So yun, no? So that is one example, no? Then you need also to consider yung upgradability. Yan yung mga dapat yung i-consider pag mag-design kayo. Upgradability. Pag sinabing upgradability, ah pwedeng mag-improve, pwedeng palakihin. Halimbawa, gumagamit ka ng broadband cable na may limited length. Make sure that your Wi-Fi or Wi-Fi router can connect 3 or more devices. So, ma-upgrade mo ba siya sa ganun? So, titignan mo yung future, yung yung magiging expansion yan. So, yun yung mga kino-consider natin, no? Kapag tayo ay gumagamit, no, ng network diagram, no? Okay, tingnan ko lang kung pwede yung ito, Wait. Alam ko merong yung Edromax online, eh. Wait lang. Hindi ko lang kung buo pa ito, eh. Let me check, no, sa ating yung tinatawag na tawag dito, ah, sorry, yung ating yung sa Google natin. Wait lang, I-clear ko lang ito, no. So I think clear na ito, no. Pwede nang balikan, no. Balikan ko lang yung meron ko hindi ko lang kung gumagana paano ba 'to. Kung meron pa dito. Meron to dati. Wait lang, hanapin ko lang to. Ito yung Edro Max Online. Ayun. Yan kung pwede. Okay, Edro Max Online. Para to sa mga sa network, eh. Edro Max. Wala. Yung capital M ata. Ayun. Check natin, no.
Hindi ko lang kung may bayad. Ay, may bayad daw. Dati kasi wala. Ano lang. Baka email lang. Okay. So, continue. So, dito, ano example to ng layout. Magde-design kayo ng layout. Ayan. Basta may Google, ano ka lang dito. Okay. So, continue lang natin. No? Okay. So, dito guys, so, mapapansin nyo, no? Ah, pwede tayo mag-login, no? Para tayo makapag-create ng, ano, tingnan natin kung meron dito. So, baka may bayad. Check ko nga kung may ano. Ah, okay. So, pupunta ako sa network diagram. Basic network diagram. Ay, network. Okay. Ayan, basic network diagram. Okay. So, ito, actually, ito meron dito, no? So, once you, ano, you click, may makikita ka dito, ano, mga basic network diagram, complex network, logical network diagram. Okay. So, yan, guys, no? Nandito yung mga, ano, symbol. Ayan, makikita nyo dito, no? Ito yung template. Dito ka mag, ano, you can customize the home network diagram. May mga symbols. Ayan, may mga basic drawing. Makikita nyo dito, no? So, pagkagawan ko kayo ng design using this, ayun. Ibibigay ko naman to mamaya. Okay, so, yan. Ngayon ito guys, no, makikita nyo dito yung mga iba't ibang klase. May mga template tayo, no? We can draw. Okay, yung simple network lang, halimbawa. Ito guys, no? Ring, mga topology, Ethernet, straight. Andito yung FDDI. Token ring, ito yung token ring. Ibig sabihin, star, communication link. O, di ba? So, ito, ah, ay, makikita nyo dito yung mga iba't ibang symbols na marami dito, guys. Ayan, router. Ginagamit to sa mga ano, design. Server. Ayan, di ba? So, firewall. Di ba? So, you can notice, guys. Halimbawa, no? Sabi yung PC dito. Ito naman is end user. Okay. Iba to sa ano, sa packet tracer. Kasi more on ano to, more on ano talaga. So, dito yung mga computer. Ayun. Desktop PC. Ayan, nakikita dito yung mga laptop. So, i-ano natin, no? Desktop PC. Dadrag mo lang naman yan. Ayan. Tapos, halimbawa, gusto mo siyang i-connect to let's say, ayan, may mga ano pa dito na ito naman yung mga servers. Ayan, halimbawa, ito, ayan. You can connect server 1 o client server model. O yan, may distansya pa kung gaano kalayo. So, actual yan, no? Now, ito, kapag kukonek ka dito, magdodraw ko ng line. Diba? So, ayan, let's say, ha, okay. Now, once you have, ano, no, ang gagawin dito, let's say mag-add ka ng mga device. Let's say ito, laptop, PC, ah, okay, so double click natin to, no? Kailangan. Ayan, kukonek ka dito. I-double click nyo lang. Ayan. Tapos ngayon, pag kinonekta mo, nakakonected na ito. Dito. Ayan. So nakikita mo yung distansya niya. So typically, pwede ka mag-design kasi may mga length talaga. No? So pag double click mo ito, ayan, makakakonect ka dyan. No? Now, you can now connect. You can, ginagamit to sa mga plano. So using this diagram, no? Para talagang ano, kumbaga magkakabit kayo, malalaman mo yung ano. So meron ako ipapadesign using this. Nagagawa ko yun ng sarili nyong network diagram.
na sa tingin nyo, ang design nyo kasi guys, magde-design kayo ng home network diagram nyo. Nakadepende yan sa bahay ninyo. Gusto ko mag-design kayo. So this will be your laboratory activities. Ano ba yun? Ito, kaya dapat iba-iba sagot nyo dito, no? Ano ba to? Group ba or ano? Sige, tingnan natin kung group. Ay, pwede naman, pwede naman siguro individual to, no? Ay, oo, pwede naman siguro individual to. Sige, ano tayo dito, no? Create. Week number 7. Week number 7, no? I think we can, siguro pwede natin discussion dito is wireless network. Ayan, yun yung topic natin. Ha. Tapos susunod, magiging topic ko naman yung ano pa, kahit pa paano yung design na talaga ng um, i-ano ko kayo yung routing, no? Static and dynamic routing. Yun ang pang week 8 natin. Pero dito, ang magiging activity nyo dito, okay, laboratory activity. Number 5, home network design. Using, no? Using the uh, Edromax online. Wala, ito na lang. Ito na lang yan. Copy natin yan. Okay, using the Hydromax. Sige, i-group ko na lang to. Uh, Kindly design uh, your home network device network design that is suitable in your needs and location. Kindly choose one location, no? Okay, in your design. The design must follow the following. Ito yung discuss ko kanina, no? So, doon sa una, ano ba yung mga dapat nating Sabi ko nga, ito yung mga dapat nating i-consider, no? Number of devices, ano ba isa? House size, network transmission, transmission speed, security, and scalability. Then, uh, scalability. Tama ba? Stability pala, sorry. Stability. Future proofing, dapat may mga ganun pa rin, no?
Tapos, upgradability. So, dapat makikita ko siya, no? Upgradability. So, after the design, explain in detail about the choice of your layout. So, yun yung pinakagagawin natin. So, most likely, using this software, idodrawing nyo or magde-design kayo, typically, na mamimili kayo, ito ay ano, group activity to, no? This is a group activity. Kasi nga, ang iniisip ko yung mga laptop. Yan, this is a group activity. Na. So, mamimili kayo sa mga bahay ninyo. Kayo ng bahay, ang gusto nyo i-design. Kayo na bahala mag-usap-usap. No? Tapos, yung mapipili nyo, tingnan nyo ilan, kaya dapat nakalagay dyan, gano'ng kalaki yung bahay, gano'n. Gusto nyo pang kwarto lang. O, kaya may explain in detail. So, dito yan sa week number 7. Okay, so that is the typical, no? So, I think nandito na tayo sa ano yan. So, kasi magra-routing ako ng week 8. Okay, any question? I think we can now end the discussion.